Hello po sa lahat ng netizens all over the globe. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Saan man po tayong dako sa buong mundo. Kaya po ako nag-vlog ngayon. Hindi ko na mahintay pa na mamaya. Kasi may nabasa ako na mga tanong, maraming mga tanong sa social media, doon sa mga vlogs ko din, na mga na-post na through Facebook and YouTube channel ko. So may mga nagtanong doon kung gaano ko daw kakilala ito si Arlene Caminong, Manang Canora Stone. So pagpasensyahan nyo na po ha, kasi mag-multitask muna tayo ngayon, which is okay naman yung kalsada, so meron naman tayong cruise control dito, no? Kahit pa paano maka-drive tayo ng mabuti, o maka-drive tayo ng okay while talking. So gaya na sinabi ko kanina, may tanong doon, gaano ko daw kakilala si Arlene Manang Canora Stone. Bakit daw nasabi ko yung mga bagay na yung sinabi ko sa kanya? Doon muna tayo sa tanong na gaano ko kakilala si Arlene Manang Canora Stone. So eto, meron muna akong ipapanood sa inyo na video. Okay? For a long time, how many years that I haven't spent time with Desiree, my friend, for a new year? So ayan, napanood nyo na. So sinasabi doon na 14 years ago. Okay? 14 years ago. So meaning, ngayon, January 2024, 14 years ago. So anong taon yun? January 1st, maybe around 1 a.m. January 1st. Kasi yung video na nakita nyo, doon po yan sa Texas, San Antonio, Texas, noong inimbitahan kami ni Arlene Manang Canora Stone na to spend time, New Year, with her or with the family. So nandoon kami niyan. Anong sinabi niya? Na Sister Desiree is my best friend, no? And we haven't been, spending together ng New Year. So yun exactly yung mga sinabi niya. Okay? So ulitin na lang natin mamaya towards the end. Baka iulit ko rin yung video. So ngayon, so if doon sa mga nagtatanong, para malaman nyo talaga kung gaano ko kakilala yan si Arlene. Hold on muna kasi parang may dumilin. Nandito tayo kasi sa sa baba ng underpass or flyover. So kaya medyo kanina madilim. So ngayon, sa mga nagtatanong niya, sabi nung nagtanong, okay, na kilala mo ba talaga yan si Arlene, si Miss Arlene o si Ma'am Arlene? Yun pang tanong. Gawa-gawa yun lang yung kwento sa kanya. Siguro mga dissidents din tong nagtatanong o mga alam mo yung nagpapakawala ng mga ganyang question or credibility namin, o sa akin I will speak sa sarili ko, no? Kasi ako ang tinanong doon sa mga vlogs ko. So ngayon, okay, nakita nyo doon, sinabi niya for a long years or for so many years na hindi kami nag-spend time ng New Year together. Kasi syempre, pag magkasama kami noon sa
isang lugar kami na assigned, let's say lang for 7 years na full-time siya, ako din, full-time din ako. So, ngayon, nagse-celebrate kami ng New Year together. Pag magkasama kami sa isang lugar. So, now, sinabi niya doon, long time ago. Ano ba yung long time? Like, a year? Pag sinabi mong, we haven't been celebrated New Year for a long time, or if that's the exact word ba yung sinabi niya, i-review natin mamaya. But, kung talagang isa-isahin mo yung word for word yung video, ibig sabihin, decade ang nakakalipas. Decades ago. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na long time, last year lang. Kasi New Year ang pinag-uusapan eh. So, ibig sabihin, pag celebrate ka ng New Year, it will take like decades ago, right? So, yun, ibig sabihin niya, ang implication niya, what she's trying to imply there, sa sinabi niya, na matagal na panahon. So, doon pa lang masasabi mo na matagal talaga kami magkaibigan. O ngayon, kung makapagsalita lang yung aming mga acquaintances, makilala namin simula 90s, makapagsabi talaga na kilala ko siya. Oh. So, gaya na sinabi ko sa mga dati ko pang vlog, sa nauna kong vlogs or second, third vlogs ko na talaga magkasama kami. Kumbaga, hindi ko naalala nga na meron kami misunderstanding, no, sa isang bagay. Kasi nga, marunong din ako kasing makisama. Siya din naman, marunong din at that time, okay pa siya. Kahit may weakness siya, ikaw Arlene, kahit may weakness ka sa lalaki noon, ikaw, makikinig ka, alam ko, panood mo to. Kahit meron kang, yan ang pinaka-weakness mo, yung lalaki, hindi kita kinukondem eh. Actually, hindi kita kinukondem. But, of course, wala namang pwedeng i-tolerate na mga ganyang gawain sa loob ng ministry. Para sa lahat ng mga netizens na naniniwala dito, sa mga naniniwala kay Arlene Manang Canora Stone, mga lies niya, mga deception niya sa inyo, at sa mga hindi naniniwala, eto lang yun. Okay? Ang ministry ni Pastor Apollo C. Kibuloy, The Kingdom of Jesus Christ, okay? Gaya ng mga kumpanya, gaya ng mga organizations, lahat ng organizations sa mundo, meron talaga yang protocol, meron talaga yang standard, no, of practice. Kaya sinasabi niya practices. Kasi pag sinabi practice, yes, of course, that's normal, that's natural. Kasi ikaw ba naman may miyembrong 7 million or even thousands or even hundreds lang ang miyembro mo? Subukan mong wala kang standard. Subukan mo kung hindi magkagulo. Subukan mong wala kang protocol. Subukan mong wala kang guidelines. Di ba magkagulo? Oh, kasi ako nakapagtrabaho din ako dito sa US. Malaking kumpanya at malaking organization. Okay? Sinabi ko yan doon sa group vlogs namin. Alam ko yan. Oh, meron pa nga mag-a-attend ka ng customer service standard policy. Nagsi-seminar ako niya, may mga certification ako. Kasi when it comes to customer service, pag yun ang klase mo ng trabaho, there's a protocol. Na kung ano mang problema mo sa bahay mo, ano mang pinagdaanan mo, depressed ka man sa bahay mo, when you arrive at work, nasa trabaho ka na, you need to leave your baggage behind. That's one rule. Pinaka-one yan na rule sa sa customer service. Kasi marami kang problemang haharapin. Isa pa lang yan. Oh, dito sa ministry ni Pastor Apollo C. Kibuloy, meron kaming standard na sinusunod. Eto si Arlene Manang Canora Stone, hindi nakakasunod. Oh. Kaya
noong time na magkasama kami, okay, wala yan siyang naririnig sa akin. Wala kang maalala. Ikaw, Arlene, may naalala ka ba? Eto, real talk lang. Okay? Itabi mo yung kasinungalingan mo. Wala kang maalala na kinundem kita, na pinagtawanan kita sa lahat ng mga weaknesses mo sa lalaki. Never nangyari yan. Okay? Alam mo yan. Okay? Alam mo yan. Kasi meron na tayong guidelines. Enough na yung words of God at mga payo ni Pastor, fellowship ni Pastor. Dahil kung anong narinig ko, narinig mo rin. Dahil syempre at that time, 90s, nas teenager pa tayo, meron din naman akong mga ino-overcome sa sarili ko. Bakit pa kita pakikialaman? Mayroon naman, nandiyan naman si Pastor, nangangaral every Sunday, nagsisimba tayo. Oh. Yan ang totoo. Kaya kayong mga nakikinig dyan kay Arlene, paninira kay Pastor, maghunos dilig kayo. Pati ikaw, Senator Risa Hontiveros. Kung meron kang dapat na tanungin, kami, ako, mismo tanungin mo kung sino talaga yung naninira at witness mo diyan sa Senado. Kasi alam nyo po, kailangan po makastand yung witness ninyo. Dapat kayo mismo mag-research kung anong background niya. Ang dami niyang niloko, ang dami niyang nauto dito. Kasi alam nyo yung ahas ba? Gumagawa pa nga yan ng mga kwento para lang ma-manipulate ka. How many times yan? Marami pa, hindi lang ako. Okay, marami kaming magsasabi na yan si Arlene Manang Canora Stone ay isang manggagamit, ay isang prostitute. Aminin mo yan, Arlene. Huwag kang magsinungaling dyan. Kapal na mukha mo? Oh. Sinama mo pa ako doon? Actually, na-deceive mo ako eh. Akala ko kung anong trabaho yung sinasabi mo. Yung pala, club. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mo? Kapal na mukha mo? Ang lakas ng loob mo na sabihin na si Pastor ganito, sa Pastor ganito? Eh, hindi ko lang ma-elaborate dito kung gaano ako ka-close kay Pastor nung time na 90s. Sabihin mo pa, inuumaga? Ano inuumaga? Na nandoon kay Pastor? Tapos binigyan nyo ng kahulugan? Hello! Hello! Si Pastor nagfe-fellowship yan dahil i-review nyo lahat ng mga videos ni Pastor. Sinasabi niya, he is a night person. Okay? Si Pastor, pag mayroon niyang mga pahaya galing sa Diyos, revelation, pine-fellowship niya yan sa amin. First hand kaming nakaka-receive ng fellowship at mga revelation niya. Kasi, yun nga, pastoral kami. Ito, sinasabi ko, pastoral ako, 1990s, duration of 1996, 1997, 1998 to 1999. Yan yung years ko na pastoral ako. Ikaw ba, Arlene, meron kang ma-elaborate? Yan lang, sinasabi mo na ganito, ganyan, ang ginagawa mo. Pero, pagbaliktad-balikta rin, ang specific na trabaho ng pastoral. Talagang yung totoo, hindi yung gawa-gawa na merong night duty. Kasi, marumi ang utak mo at yung mga kasama mong nag-feed sa'yo dyan. Yung mga kunwaring naging pastoral daw, pero makalaman, makamundo, hayok sa laman, ayan, tomboy. Yung mga kasama mo yan, yung dissidents dyan na magnanakaw. Kaya, pag sinabing night duty, oh, night duty, hello? May
May masama ba pag sinabi mong ay kagaya sa US? Wala namang meaning yan. Dahil nga, si pastor, night person. Nagpe-fellowship yan. Natutulog yan ng umaga. Kaya kayo dyan na marumi ang utak. At ikaw, Senador Risa Hontiveros, at yung mga kasamahan mo na gumagawa-gawa ng kwento at naniniwala dyan kay Arlene Manang Canora Stone, maghunos dili kayo, mag-research kayo. Alam mo, hindi ka panipaniwala or nakakapangliit isipin na senadora ng Pilipinas ganyan mag-isip. Naniniwala, one-sided, very biased sa kanyang judgment. Oh, maraming mga vloggers yung nagsasabi sa'yo, Risa Hontiveros, na mahilig kang mangolekta ng basura ng mga witnesses. Yan na yung trademark mo. Yan na yung ikaw. Dapat baguhin mo yan. Nung nakakahiya ka, senador ka ng Pilipinas, ganyan ka. Kaya nga, nanliliit ako. Sabi ko, nung napanood ko yung interview mo kay yung pinalabas mo pa sa Senado, sabi ko, what? Naniwala siya kay Arlene? Nung December na napanood ko yun, grabe. Kung pwede pa lang na Pantay ka lang sa akin, Arlene. Tingnan mo tsura ko. Ganito ba ang mukha ng pinahirapan? Kasi kilala namin si Arlene Camino Stone. Kaya huwag kayong magpataka ba? Sinungaling ka.